Pakibukas po kayo sa akin sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Wando na po kayo sa agreement. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Pagkamatay ni Moses na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, layo'y humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain ng inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo at sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto sa silangan. Ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterranean. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Di kita iiwan, ni hindi papabayaan man. Magpakatatag ka at nakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito na tagsas. Na ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at nakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautosang binibigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susumay sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan at bulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot mawawalan ng pag-asa. Sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Ito ay ang kwento ng pagtatalaga kay Josue bilang kapalit ni Moises. Ito ho yung panahon na papasok na sila sa lupang pangako o sa promised land. Matatandaan natin, ang lupang pangako ay ang Kanaan na ipinangako ng Diyos kay Abraham bilang bayan na titirhan ng kanyang angkan. At dito nanirahan si Abraham, si Isaac at si Jacob. Dumating ang panahon, nagkaroon ng tagutong sa lupang pangako at sila ay napunta sa Ehipto at doon sila nanirahan ng 400 taon. After 400 years, ang mga Israelita sa Ehipto ay mga alipin na. Pinagmamalupitan sila at pinahihirapan. Doon, tinawag ng Diyos ang isang lingkod para ilabas ang mga Israelita sa pamumuno ni Moises. At doon nga po sa pamumuno ni Moises, ginamit ng Diyos si Moises at si Aaron para ipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa buong Ehipto. Doon po, pinadala ng Diyos ang 10 salot at sa ika-10 salot, namatay lahat ng panganay na anak ng mga Israelita, nakalabas sila. At paglabas nila sa lupang pangako, napunta sila sa ilang. At doon sa ilang, doon nakipagtipan ang Diyos kay Moises. At sa tipan na yon, ibinigay ang 10 utos ng Diyos. Doon din po, naitayo ang tinatawag na tabernakulo kung saan paano dapat sambahin ang Diyos. Doon din nilagay yung dapat gawin kung paano haharap sa banal na Diyos dahil sa pagkakasala nila. Dito nga po, sa message na binasa natin, patay na si Moises, may papalit na sa kanya si Joshua at papasok na sila sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos kay Abraham sa Abrahamic Covenant. Pero bago yan, tignan muna natin ano ba ang ibig sabihin ng pangalang Joshua. Ang ibig sabihin mo sa Hebreo ng pangalang Joshua ay ang Panginoon ay nagliligtas o ang Panginoon ay kaligtasan. So pag
Joshua, ang pangalan ng anak mo, ang ibig sabihin niyan, ang Panginoon ay nagliligtas o Yahweh save. Si Jesus, ganun din ang pangalan. Pag sinabi mo ang Hebreo sa Griego ng yung Joshua na Hebreo, sa Griego, ang Jesus ang ibig sabihin noon. So yung Joshua, sa Hebreo, sa Greek, Jesus. Jesus. Sa English, Jesus. Jesus. Pero ayon po sa Bilang, chapter 13, verse 16, hindi naman Joshua ang original na pangalan ni Joshua. Ang original ng pangalan ay Hosea. Pinalitan lamang ni Moises ang pangalan ni Joshua bilang dedikasyon ng pagtatalaga kay Joshua ay Hosea para kay Yahweh, kaya pinangalan ng Joshua. So, ang unang pagkakataon na binanggit si Joshua sa Bible ay mababasa natin sa Exodus chapter 17, 8:1-3. Nung nakikipagdigma ang mga Israelita sa mga kalaban nilang Amalekita, si Joshua ang namumuno sa hukbo. Habang tinataas ni Moises yung kanyang dalawang kamay, nagtatagumpay sila dahil naman sa pagod, habang bumababa yung dalawang kamay ni Moises, natatalo sila. Ang ginawa ng dalawa na nakapaligid sa kanya, nilagyan ng bato yung braso at doon nagpatuloy yung tagumpay sa pamumuno ni Joshua. So si Joshua ay isa sa general ng bansang Israel noon. Sumunod po, si Joshua ay nakasama ni Moses nung umakyat siya sa bundok sa Exodus chapter 24 verse 13. Nakikita natin dito sa mga mahalagang pangyayari, laging kasama ni Moises si Joshua bilang kanyang disipulo o protege. Sa Exodus 32:17, si Joshua rin yung nakarinig noong nasa bundok sila ni Moises, maingay sa baba dahil po nagkakaroon ng pista ng pagsamba sa Diyos-Diyosa ng mga Israelita, sumamba sila sa gintong guya. Narinig ni Joshua na akala niya may digmaan. So muli binanggit yung pangalan ni Joshua. Sa Exodus 33, binanggit din siya, kasama siya sa pagpupulong. At doon, kinausap ng Panginoon si Moses, kasama roon si Joshua. Sabi din sa 33:11, gayon ang Panginoon ay nagsalita kay Moises harap-harapan, gaya ng pakikipag-usap ng isang lalaki sa kanyang kaibigan. Nang bumalik si Moises sa kampo, kanyang katulong na si Joshua na anak ni Nun, isang binata, ay hindi umalis sa tolda. Ibig sabihin, kasama siya roon habang kinakausap ng Diyos si Moses. Pero bilang isang binata pa lang si Joshua noon, meron din mo siyang mga pagkakamali kagaya ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Mabasa natin yan sa Numbers 11:28. Nung may mga leader na inanoint ng Diyos ng Banal na Espiritu Santo, pero merong mga sumuway. Ang sabi ni Joshua kay Moises, pigilan natin sila. Sabi ni Moises, bakit naninibog po ka ba para sa akin? Ang gusto ko nga lahat maging propeta. So nagpakita noon si Joshua ng mga bagay na meron ang isang hindi pa mature na lingkod ng Panginoon. Pero dito, makikita natin ang isang mature na Joshua na tinalaga ng Diyos bilang kanyang tao na papalit kay Moises. At sa Numbers 27:18-23, bago yung Joshua 1:1-9, tinalagaan na ng Diyos si Joshua bilang kahalili ni Moises. Sabi ho sa Bilang 27:18-23, utos ng Panginoon si Joshua ay inatasan maging kahalili ni Moises. Kaya ang Panginoon, sinabi kay Moises, isama mo si Joshua na anak ni Nun, isang lalaki, kinaroroonan ng Espiritu at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Bago ho ang Joshua 1:19, sa Numbers pa lang, buhay pa si Moises, itinalaga na ng Diyos si Joshua bilang kahalili niya. Dito, sa binasa natin sa Joshua chapter 1, verse 1-9, ito na yung panahon na si Joshua na ang magiging leader dahil patay na si Moises. Dito ho, makikita natin kung paano si Joshua ay gagamitin ng Diyos
bilang tagapanguna sa bansang pinili niya para tuparin yung pangako ng Diyos kay Abraham, para ibigay yung pangako ng Diyos kay Isaac at kay Jacob. Pero bago yon, may mga bilin at paalala ang Diyos kay Joshua. Pero sigurado ko, magtatagumpay si Joshua dahil ang title ng kanyang pangalan, ang Panginoon ay nagliligtas. Pero alam mo, merong isang mas dakila at mas isang higit kay Joshua na ipinadala ang Panginoon, hindi lang para sakupin ang isang bayan, kundi para sakupin ang kamatayan at ang kasalanan. Mas higit at dakila kay Joshua, mas makapangyarihan at mas mahusay sa ginawa ni Joshua. Yun ho ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang ating message, Joshua o Jesus, ang Panginoon ay nagliligtas. Pero tignan muna natin yung unang context, ang pagtatalaga kay Joshua. Sa chapter 1, hanggang 4, pagkamatay ni Moises na lingkod na Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun, at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod mong si Moises. Ngayon, manda ka na at ang buong Israel, tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupain ibibigay ko sa kanila, gaya ng aking sinabi kay Moises. Binigay ko na sa inyo ang lahat ng lupain inyong mararating. Ito ang magiging hangganan niyo sa ilagay ang kapundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto sa silangan, sa ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hetero hanggang sa dagat Mediterranean. Makikita natin dito, itinalaga ng Diyos Joshua para maging tagapanguna. Ang unang puputusin natin, ang Diyos ang tumatawag para sa ministeryo. Pagkamatay ni Moises, tinawag ng Diyos si Joshua. Tinawag niya ito para siya yung gamiting tagapanguna sa bansang Israel. At ang pagtawag kay Joshua ay mismong personal na salita ng Diyos. Ganyan din po sa bawat mananampalataya. Ang Diyos ang tumatawag, pumipili at nagliligtas sa kanila. Hindi na ito sa pamamagitan ng isang salita na maririnig natin ng audible, kung hindi sa pamamagitan ng Biblia, ang salita ng Diyos. Kaya naligtas ang isang tao dahil may ginamit ang Diyos na maghahayag ng Ebanghelyo, pero yung Ebanghelyo na yon, natutunan niya at nanggaling mismo sa salita ng Diyos, ang Biblia. Bakit ka naligtas? Bakit ka nasa iglesia? Dahil tinawag ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita gamit ang mga tao. Pero si Joshua po, tinawag siya audible voice nung panahon na yun, dahil nung panahon na yun, hindi pa nga tapos ang Biblia. Tinawag siya para magtagumpay, hindi para mabigo. Ang mga Kristiyano mo, tinawag ng Diyos hindi para maging talunan, hindi para maging bigo, hindi para maging mga iyakin palagi, kundi para magtagumpay sa paglilingkod sa Panginoon. Tumatawag ang Diyos ngayon sa pamamagitan ng kanyang katawan sa iglesia para sa kanyang layunin. Tinawag po si Joshua hindi dahil sa layunin ni Joshua mismo o ni Moises, tinawag siya para sa layunin ng Diyos na isakatuparan yung pangako ng Diyos kay Abraham sa Abrahamic Covenant. So yun ang purpose. Para makabalik ang mga Israelitas sa lupang pangako na kung saan iyon ang pinangako ng Diyos kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. Tinawag si Joshua para sa bagay na iyon. Ngayon, magtatagumpay si Joshua, makakabalik sila ron, matutupad ang pangako ng isang tapat na Diyos. Sa ngayon, ang mga Kristiyano ay tinatawag ng Diyos para isakatuparan pa rin ang plano ng Diyos ng pagliligtas sa mga tao, hinirang ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya ka tinawag, hindi para maging masaya lang sa church, hindi para magbutas ng upuan, kundi para gamitin ng Diyos bilang
taga-ministeryo ng Ebanghelyo sa mga tao hinirang na ng Diyos bago palikhain ang mundo. So ang church mo, hindi mo siya parang club na dapat masaya ka, dapat ipupulpil nito yung kung ano-anong ambisyon, pangarap o ilusyon ng isang tao. Ang church mo ay lugar kung saan ginagamit ng Diyos ang mga pinili niya, hinirang niya, iniligtas niya para sa mga ibang tao na hinirang niya rin. Ang purpose ng church ay unang-una para sa bahin ng Panginoon. Pangalawa, para ipalawakin ang Ebanghelyo ng Panginoon Yesu Cristo. At makikita natin dito, ang Diyos ang tumawag kay Joshua, tapat ang Diyos na tumawag kay Joshua. Diba? Sabi diyan sa verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo. Hindi pa nila nakukuha, hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako. Ang salitang ginamit na ng Diyos, ibinigay ko na sa inyo, hindi ibibigay ko sa inyo. Ang ginamit na salita, ibinigay ko na sa inyo. Hindi pa nangyayari sa kasaysayan, pero sa Diyos tapos na. Ibinigay na niya, pero sa kanila, makukuha pa lang. Nakikita natin dito ang katapatan ng Diyos. Kung paano ipinangako ng Diyos kay Abraham ang isang lupa na kung saan iyon ay magiging bansa at sa bansang iyon lalabas ang tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo at mula sa Panginoong Jesucristo kakalat ang kaligtasan sa lahat ng klase ng tao. Sinasabi po ng Biblia, magtatagumpay ang Ebanghelyo. Pagbalik ng Panginoong Jesucristo, muli maghahari siya sa isang mundo na perpekto, walang kasalanan. Dito, sabi sa kanila, ibinigay na. So sigurado, ang tagumpay ni Joshua, di ba? Kasi yung word ng Lord na ibinigay na, assurance na mapapasa kanila yung lupang iyon. Bukod po roon, sa tipat ng Diyos kay Abraham, ipinangako na yon, sinabi na kay Abraham, 400 years magiging alipin yung bayan ninyo sa Ehipto at pababalikin ko sila. Ito na yun. Merong tapat na Diyos na tumatawag sa Kanya para paglingkuran niya at pangunahan niya ang bayan. Hinirang ng Diyos ayon sa Kanyang layunin at plano. Alam niyo, napakalaking comfort yun sa bansang Israel dahil sigurado ang tagumpay nila. Sigurado matatalo nila yung mga nasa paligid. Marami nagtatanong, bakit gano'n ang Bible? Nung panahon nila Joshua, sinasakop yung mga bansa sa paligid, pinapatay yung mga bansa sa paligid. Kasi po, ang pangako ng Diyos sa bansa, sa kay Abraham, kanila yung lupa. At wala namang ibang paraan para makuha, kundi ang pananakot. So dito, merong isang comfort na binibigay ang Diyos sa kanila. Ibinigay na tagumpay. At yun din mo ang comfort ng mga mananampalataya. Kagaya natin, malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na yung mga taong nagtitiwala kay Kristo, sigurado ang kaligtasan nila. At hindi sila mapapahamak kailanman. Gaya ng tinuturo ng John 10:27, 28, 29, 30. Walang makakaagaw sa akin, sa kanila. Tapat ang Diyos na tumatawag. So dito nakita natin ang Diyos ang tumawag kay Joshua para sa kanyang plano at layunin. At itong Diyos na ito tapat. Bakit tinawag si Joshua? Bakit ba pababalikin ang Israel sa Kanaan na 400 years nilang hindi giniraan? Dahil iyon ang pangako ng Diyos. Ang ating point, ang Diyos ang tumatawag, kumipilit, nagliligtas, binibigay kay Jesus para sa kanyang maluwalhatian. Ang Diyos ang tumatawag, kumipilit, nagliligtas, binibigay kay Jesus para sa kanyang maluwalhatian. Bakit ka naligtas? Kasi pinili ka ng Diyos. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos.
Bakit ka nandito ngayon sa church? Kasi kumikilos ang Diyos sa puso mo para siya ay sambahin mo. Kaya nga ako, sabi ng Efeso chapter 1, verse 4 to 6, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-kaisa kay Kristo. At upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kanyang kaluwalhatian at kalooban. Paanong tinawag ng Diyos si Joshua? Pinili ng Diyos ang bayang Israel dahil tapat ang Diyos sa pangako niya kay Abraham. Gayon din ang Diyos sa mga mananampalataya na pinili niya, hiniram niya, tinawag niya dahil tapat ang Diyos sa tipan nila ng kanyang anak sa covenant of redemption, kung saan may mga tao ibibigay kay Kristo para sila ay tubusin, at sa takdang panahon tatawagin sila ng Diyos gamit ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, at lahat sila ay tatanggap kay Kristo, maliligtas at ibibigay ng Diyos kay Kristo. Kung ilan ang bilang ng hinirang ng Diyos bago palikhain ang mundo, yun din ang bilang ng ililigtas ng Diyos, na bilang ng mga tao na andito sa mundo na ililigtas mo. Kung ilan mo yung hinirang sa eternity past, yun din ang bilang ng hinirang ng maliligtas. Walang labis, walang kulang, dahil tapat ang Diyos at hindi siya nagbabago. Ang challenge sa atin, palagi natin hanapin yung purpose ng Diyos sa ating buhay. Kagaya ni Joshua, tinawag, pinili, hinirang siya ng Diyos, hindi para sa kanyang makasariling layunin, hindi dahil gusto niya maging leader, hindi dahil gusto niyang tingalain siya, sumikat siya. Ang layunin, kaya siya tinawag ng Diyos para sa Diyos. Ang challenge sa atin, hanapin natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi para sumikat tayo, hindi para tingalain tayo, hindi para i-praise tayo ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos. Pangalawa, yung pangako ng Diyos kay Joshua. Walang makakagati sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Tinalaga si Joshua ng Diyos, pinangakuan pa siya. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, ni hindi papabayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito, sa bansa nila, sa lupain ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mo mabuti ang buong kautusan ibinigay sa inyo ni Moises. Pagka susuway sa anumang nakasunod doon, magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag kong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man pupunta. Tinawag ng Diyos si Joshua para sa kanyang layunin at pinangakuan ng isang tagumpay. Sabi diyan, hindi siya matatayo hindi naman. Bukod doon, sasamahan. Ang pinakamahalagang meron si Joshua at ang bansang Israel ay ang pagsama ng Diyos. Kahit sila ay isang bansa na pinakamaliit nung panahon na yon, isang bansa na walang sariling bansa, papasok pa lang sila sa pangako ng Diyos. Ano ang pinakamahalagang meron sila? Ang Diyos. Alam niyo, ang pinakamahalagang meron ng mananampalataya, ang Diyos. Kahit lahat ng tao ay laban sa iyo, kung kasama mo ang Diyos, nasa majority ka, kapatid. At yun yung pinakamahalagang meron sa church, ang Diyos. Kahit ilan ang member kung kasama ang Diyos, sila pa rin ang pinakamarami. Wala akong halaga yung maraming bilang kung hindi kasama ang Diyos, at ang nagpapatakbo lang nung isang iglesia ay yung kanilang
tugtugan, yung programa, yung sayawan, wala akong kabuluhan iyon. Ang pinakamahalaga rin pa rin ang pagsama ng Diyos. Dahil sa pagsama ng Diyos, magbibigay iyon ng katatagan, kalakasan, at pagsunod kay Joshua. Nagbigay ng ilang paalala ang Diyos. Magpakatatag, lakasan ng loob, sunding mabuti ang kautusan, huwag kakaligtang basahin, pagbulay-bulayan, araw at gabi, magkatagumpay. So, ang resulta ng pagsama ng Diyos ay magkakaroon ng katatagan, kalakasan ng loob at pagsunod. Alam mo ho, ang isang Kristiyano, madali malaman na nakasama niya ang Diyos, nasa Kanya ang Diyos. Meron siyang katatagan, kalakasan, sumusunod siya sa iniutos ng Diyos, hindi niya kinakaligta ang pag-aralan mula yung salita ng Diyos. Yan yung very basic na malalaman mo isang tao kasama niya ang Diyos. Matatag siya, malakas ang loob. So, ang resulta ng pagsama ng Diyos kay Joshua ay katatagan, kalakasan ng loob, at pagsunod. Napakahalaga ho nito. Alam nyo, napakahalaga ng pagsunod kaysa sakripisyo. Obedience is better than sacrifice. Kung naalala nyo si Saul ang piniling hari ng Israel, at alam nyo, naging problema ni Saul, hindi siya nakatalaga para sa paghahandog. Pero dahil siya ang hari noon, akala niya tatanggapin ng Diyos kung siya ang maghahandog dahil siya ang hari. Hindi siya sumunod. Meron isang mahalaga sa isang Kristiyano, iyon ay ang pagsunod. Kung wala akong tayong pagsunod, wala akong kabuluhan ng ginagawa natin. Kaya kahit sa pagsamba, kahit sa anumang bagay, dapat naka-align sa Biblia. So, ang pangako ng Diyos sa kanyang tipan ng ating pag-asa. Ang Israel ng tagumpay dahil ito'y pangako ng tipan ng Diyos kay Abraham. At pinangakuan ng Diyos na magtatagumpay si Joshua, hindi matatalo, di ba? Alam niyo ang dahilan, dahil sa Diyos. Hindi dahil malakas sila, hindi dahil magaling sila, kundi dahil may pangako ang Diyos kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Pero bago ang pangako kay Abraham, meron pangako ang Diyos sa unang babae at unang lalaki na mula sa binhi nila, lalabas yung tagapagligtas. At kung wala si Abraham, wala si Isaac, wala si Jacob, wala ang bansang Israel, hindi lalabas ang Panginoong Yesu Cristo. Ito nilalabas pa rin naman, pero hindi kasi yun ang plano ng Diyos. Pero dito ay pinakita ng Diyos na tapat ang Diyos. Kung paano pinangako niya na yung lupain ay mapupunta sa mga Israelita, natutupad iyon sa panahon ni Joshua. Sa mga mananampalataya, ang ating pag-asa ay ang tipan ng Diyos ng pagliligtas sa pamamagitan ng binhi ng babae. Diba? Yun ang pinanghahawakan ng lumang tipan, yung binhi ng babae. Magmumula ito kay Abraham, kay David, at itong hari na ito, isang tunay na Diyos at tunay na tao. At ang gagawin ng hari na ito, ililigtas ang tao sa kasalanan o yung mga mananampalataya. So yun yung pangako ng Diyos sa atin na ating pinagtitiwalaan at sinasampalatayaan. Ang Panginoong Yesu Cristo, ang ikalawang persona ng Trinidad na ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas ng mga taong sasampalataya sa Kanya. So ang ating challenge, kung paano nagbigay ng kalakasan, katatagan, pagsunod kay Joshua ang pangako ng Diyos. Sa atin po dapat magbigay ng pag-asa, kalakasan, ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Cristo. Pag dumarating ang panahon ng pagsubok, panahon ng kahirapan, andyan ang salita ng Diyos para magbigay sa atin ng pag-asa. Diba? Hindi kasi may iwasan yan. Sa buhay mo darating ang problema, sa buhay mo darating ang pagsubok, darating ang paghihina.
Darating ang panahon, mawawalan ka ng gana. Alam mo, bibigay sa iyo ng lakas yung salita ng Diyos. Kaya ako, napakahalaga sa isang local church na faithfully ine-expose ang salita ng Diyos. Kasi pagdating ng mabigat na pagsubok, hindi mo maaalala, hindi magbibigay sa iyo ng kalakasan yung joke ng pastor sa pulpito. Hindi ka bibigyan ng lakas nung nagsasayaw ng tamburin sa harap pagdating ng problema at pagsubok. Hindi ka bibigyan ng kalakasan ng mga special number na inaawit pagdating ng pagsubok. Alam mo, magbibigay sa iyo ng lakas at katatagan yung salita ng Diyos na ipinapahayag ng pastor na minsan napaka-boring. Doon ka kukuha ng lakas. Kaya nga, ang church, hindi ito comedy bar. Ang church ay isang pulpito, isang simbahan, kung saan pinapahayag ang salita ng Panginoon para pag dumating yung mabibigat na pagsubok at problema sa mga tao, iyon ang magiging lakas at pag-asa nila. Kaya huwag po kayong maboring pag ang preaching ay mahaba. Huwag kayong maantukin pag yung paghahayag ng salita ng Panginoon ay puro si Kristo, puro salita ng Diyos. Kasi yung pag dumating yung problema, yung pagsubok, may mga namatay kayong kamag-anak, may mga mabibigat, may sakit kayo, wala kayong panghugutan ng lakas, kundi yung salita ng Diyos at ang Panginoon Yesu Kristo. E paano yan? Kung narinig yung sa pulpito, puro joke, puro motivational speaker, hindi ka maghihirap, hindi ka magkakasakit. Pero ang realidad ng buhay, totoo ang paghihirap, totoo ang pagsubok, totoo ang kasakitan. Kaya nga ako, mga kapatid, huwag tayo mag-boring. Kaya tayo, ginagawa natin, yung salita ng Diyos, inaawit natin. Yung salita ng Diyos, pinapanalangin natin. Yung salita ng Diyos, binabasa natin. Yung salita ng Diyos, pinapangalan sa atin. Yung salita ng Diyos, tinuturo sa atin. Basta paano naman yung gusto rin namin mag-enjoy? May fellowship time po. Sa fellowship time, pwede tayong mag-enjoy. So, yun ang ikalawang puntos. Ang ikatlong puntos at panghuli nating puntos, si Jesus ay dakila kaysa kay Joshua. Christ is our greater Joshua. Diba yung salitang Joshua ay Hebreo, pag ginawang Griego, ang ibig sabihin nun ni Jesus. So sa English, Jesus. Sa Tagalog, Jesus. Christ is our greater Joshua. Si Jesus ay tinalaga ng Ama, ng Diyos Ama, para maging tagapamagitan sa mga taong makasalanan. Bagamat si Joshua, itinalaga ng Diyos para manguna sa bansang Israel para matupad yung pangako ng Diyos ng mga pasakaligang lupa. Si Jesus ay tinalaga ng Diyos bilang tagapamagitan sa mga taong makasalanan para masakop, mapagtagumpayan yung kasalanan at kamatayan. Nung si Joshua nanguna, nagtagumpay sila, nakuha nila yung lupa. Nung ang Panginoong Yesu Kristo ay padala ng Diyos bilang tagapamagitan, sintinalo ng Panginoong Yesu Kristo yung kamatayan at kasalanan. Kung paano si Joshua ay ginamit ng Diyos para sa Israel, ang Panginoong Yesu Kristo ang pinadala ng Diyos para sa iyong kasalanan at nang sa ganon pagdating ng panahon na ikaw ay mawala sa mundong ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Christ is our greater Joshua. Sa Kanya ay kinalugod ng Ama ang lahat ng kapuspusan ay manirahan. Sa layunin siya na banal, walang sala, walang dungis, puspos ng biyaya at katotohanan ay maging ganap na tagapamagitan at tagapagligtas. Ang katungkulan pong iyon ay hindi inako ni Kristo kundi binigay sa Kanya ng Ama bilang tagapamagitan ng mga taong makasalanan nang sa ganon, hindi na sila hahatulan ng Diyos. So, mas
dakila. Joshua ay larawan lamang ng isang darating na mula sa langit, mas makapangyarihan, mas dakila at mas higit ang tagapagligtas ng mga mananampalataya. Gaya ko lang sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya binigay niya ang kanyang anak upang sino mang sumampalataya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil kay Kristo, ang mga taong hinirang ng Diyos, inalaga ng Diyos, bago palikhain ang mundo, magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil mamamatay si Kristo para sa kanila. Kailangan mo lang gawin, sumampalataya ka kay Kristo, magtiwala ka, at ang mga kasalanan mo ay iyong pagsisihan, ilagak ito sa krus ng Kalbaryo ni Kristo. Alam niyo, paano nagtagumpay ang mga Israelita? Paano nila napasok ang promised land? Hindi dahil malakas sila. Alam niyo, dahil malakas at makapangyarihan ang Diyos. Pinalo nila ang Jericho, ang wall of Jericho sa pamamagitan ng pagsigaw, pagsunod sa Diyos. At alam niyo, paano magtatagumpay ang Kristiyano laban sa kasalanan at kamatayan? Hindi dahil magaling siya at malakas, kundi dahil magaling at malakas ang ating tagapamagitan at tagapagligtas, si Yesu Kristo. Hindi lang tinalaga ng Ama si Kristo, siya ay pinahiran ng banal na Espiritu para palayain tayo. Sabi ko na Lucas 4:17-18, at binigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaiah, binutisan niya ito sa damang kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y nalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ng mga inaabot. Pinadala si Kristo, pinahiran ng Espiritu ng Panginoon para iligtas ang mga tao inaapi, walang pag-asa. Alam niyo mo, nung ang tao ay magtiwala at sumampalataya kay Kristo, bumaba ang Espiritu sa Kanya. At lahat po yun ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon Yesu Kristo. Bukod doon, hindi lang siya tinalaga ng Ama, hindi lang siya pinahira ng Espiritu Santo, ang Panginoong Yesu Kristo na masigit kay Joshua ang mananakop ng kamatayan at kasalanan. Diba? Joshua ang ginamit ng Diyos, sinakop uli nila yung lupang pangako na 400 years silang wala doon. Na actually hanggang ngayon, nagkakagera pa rin. Nagigera pa rin po ang Israel, ang Palestine, ang Lebanon, ang Iran hanggang ngayon. Which nung panahon nila, ito yun. Pero ang Panginoong Yesu Kristo mas dakila higit kay Joshua kahit siya ang mananakop ng kasalanan at kamatayan. Sa unang Korinto 15:54-58, sabi diyan, kapag ang nabubulok ay napalitan ng di nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Yesu Kristo. Dating ng panahon, babalik ang Panginoong Yesu Kristo. Yun na yung kapuspusan ng pangako ng Diyos sa mga mananampalataya. Isang buhay na wala ng kamatayan at wala ng kasalanan. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isang buhay na sinakop ng Panginoong Yesu Kristo ang kamatayan at kasalanan sa mga mananampalataya. Anong dapat gawin? Sabi ng 58, kaya nga mga binamahal ng kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi nasasayang
ang inyong pagpapagal. Bukod doon, si Kristo yung great leader natin na siya yung sumasakop sa takot at mga kahinaan natin. Di ba? Kaya panatag ang Israel noon dahil kasama nila ang Diyos. Kaya nagtagumpay ang Israel noon sa pangunguna ni Joshua dahil kasama nila ang Diyos. Ang mga mananampalataya, bakit tayo magtatagumpay? Bakit tayo magiging panatag anuman ang hinaharap nating problema at pagsubok dahil kasama natin ang Diyos. Hindi dahil magaling tayo, malakas tayo, mapera tayo, hindi po dahil kasama natin ang Diyos. Higit pa noon, si Kristo ay higit kay Joshua dahil siya ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Sabi ng ikalawang Pedro 1:1, sabi ni Pedro, mula kay Simon Pedro at Apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin, tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yung mismong Diyos, ikalawang persona ng Trinidad, ang nagligtas sa mga taong makasalanan. Kaya si Jesucristo ay ang dakila at higit kay Joshua, isang Panginoon, isang tagapagligtas. Ang point, si Jesus ay ang Christ is the greater Joshua. Si Joshua ay anino lamang nung darating na mas higit at dakila, iyon ang Panginoong Jesucristo. God used Joshua para makapasok ang mga Israelita sa lupang pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo. Binigay naman ng Diyos si Jesus ang kanyang anak para makapasok ang mga mananampalataya sa presensya at pagpapatawad ng Diyos. Pinaunahan ni Joshua ang pagpasok sa Promised Land. Pinaunahan ni Jesus at siya lamang ang nag-iisang paraan sa pagliligtas. So si Jesus ang hindi lang nanguna, siya lang talaga ang gumawa ng pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang active and passive obedience, yung kanyang pagsunod. So si Jesus is the greatest Savior for all His people. So nakita mo natin sa lumang tipan kung paano si Joshua ay anino nung mas dakila at higit ang ating Panginoon. Ang challenge, si Jesus na po ang nag-isang daan sa kaligtasan. Wala akong maliligtas kung wala ang Panginoon. Kaya nga kapatid, kung ikaw ay wala pa kay Kristo, hindi pa maayos ang relasyon mo sa Diyos. Kung wala ka pa kay Kristo, kapatid, hindi pa maayos ang relasyon mo sa Diyos. Ang bawat tao na wala sa kay Kristo, hindi maayos ang relasyon nila sa Diyos. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, ang una mong gawin, pagsisihan mo ang mga kasalanan mo, talikuran, sumampalataya ka at pagtiwala sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo kasi ang ginagawa ng Diablo, may dalawang kaisipan siyang pinapasok sa tao na hindi totoo at mali. Una, mabait naman kasi ako at mabuti akong tao, nalulugod ang Diyos sa akin. Dahil mabait ako at mabuting tao, tinatanggap ako ng Diyos at mahal ako ng Diyos kasi nungalingan ko Diyos. Yun ang unang tinatanim sa talas ng mali. Dahil mabait ako, mabuti akong tao, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos, mahal ako ng Diyos, tinatanggap ako ng Diyos kasi nungalingan ko Diyos. Yun ang unang kasinungalingan. Pangalawa naman kasinungalingan, napakasama akong tao, hindi na ako kayang tanggapin o patawarin ng Diyos. Kasi nungalingan din po yun. Una, kahit mabuti, mabait, kahit hindi nakakalimot ang Diyos sa tao, ang tanong, sinong Diyos ang hindi mo nakakalimutan? Ang Diyos ba ng Biblia? Kung wala kay Kristo ang isang tao, kahit siya pa yung pinakamabait,
pinakamabuting tao, kahit meron siyang tinatawag na Diyos ayon sa Kanya, wala siya kay Kristo, nananatili sa Kanya ang puot ng Diyos, siya ay papunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. So kailangan niya sumampalataya, magtiwala kay Kristo, yung Kristo ng Biblia. Pangalawa naman mo, kung napakasama akong tao, hindi na ako mapapatawad, hindi yung totoo yan. Kahit ang pinakamasamang tao, kung siya ay magsisisi, sasambalataya kay Kristo, kapatawarin siya ng Diyos. Dahil wala akong ibang daan ng kaligtasan, kahit yung mabuting tao, kahit yung masamang tao, isa lang ang daan para may ayos ang kanilang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya kung lalapit ka kay Kristo, sasabihin mo mabait, mabuti ka, wag. Hindi totoo yan. Niloloko mo ang iyong sarili. Lalapit ka kay Kristo bilang isang makasalanang kailangan ng awa at biyaya ng Diyos. Ang sa ganon, maliligtas ka. Kaya kung wala ka pa kay Kristo, lumapit ka sa Kanya, hindi ka niya itataboy dahil ang Panginoong Kristo ay mahabagin, maawain at magbigay. Kung na kay Kristo ka naman, kapatid, dapat ipakita mo sa buhay mo. Diba? Kung paano ka maglingkod sa Diyos, dapat pinapakita mo. Ginagalingan mo ang paglilingkod mo, pinapakita mo ang pagiging Kristiyano mo sa pamamagitan ng kahabagan at awa sa mga taong nawawala pa. Naliligaw ng landas. Kung na kay Kristo ka, dapat ipakita sa buhay natin. Ano po? Pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ebanghelyo. Pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa ating local church. Pagmamahal sa pastor. Pagmamahal sa mga kasama natin sa simbahan. Ano bang dahilan bakit tayo nag-church? Kung hindi si Kristo ang dahilan, sayang lang. Nagsayang lang kayo ng oras. Anong dahilan bakit gigising kayo ng maaga, maliligo, mag-aayos ng damit, makikinig ng boring na preaching, kakanta? Kung hindi si Kristo, sayang ng oras, sayang pala. Pero kung si Kristo, tama yan. Kasi si Kristo lang naman ang dahilan. Bakit tayo dito? Para papulihan, luwalhatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo. Oo, nagbibiyaya at pagpapala sa atin. Ang kwento ni Joshua, kung paano siya ginamit ng Diyos para masakop ang lupang pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham. At kung paano masigit ang Panginoong Kristo na pinadala ng Diyos para masakop ang kamatayan at kasalanan na nagahari sa mga taong wala pa kay Kristo. Naging pagpapalat na wari ko sa